Ilang mga individual ang inaresto sa mga kilos protesta sa Commonwealth Avenue kahapon dahil sa paglabag sa mga lokal na ordinansa. Naging generally peaceful naman ang naging seguridad ng SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon. Ayon yan sa PNP. Si Shaina Morales para sa 13 sa tanghali. Naging mapayapa sa kabuuan ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kabila yan ng mga kilos protestang isinagawa ng iba't ibang grupo. Nakapagtalama ng mga insidente tulad ng pagkakatuklas ng mga improvised explosive device o IED sa bahagi ng Department of Justice at malapit sa Senado, agad naman itong tinugunan ng mga otoridad. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., patuloy ang investigasyon para matukoy ang mga nasa likod ng mga nasabing insidente. 51 katao ang naaresto sa mga kilos protesta sa Commonwealth Avenue dahil sa paglabag sa mga lokal na ordinansa, kabilang ang 5 individual na nasangkot sa vandalism. Okay, nag-iimbestiga ang mga kapulisan and other law enforcement units, agencies para matukoy natin kung sino may kagagawa nito at ano ang dahilan, motibo. Nagbabandalism sila doon eh. Biruin mo, lalaki nung binandalize nila doon. And yung nagtatakip ng mukha. Tiniyak naman ng PNP na maisasampa ang mga karampatang kaso laban sa mga individual. Ikinatuwari ni Nartates ang naging matagumpay na deployment ng PNP para sa SONA ng Pangulo. We have a good preparation. Matagal na natin pinag-prepare. 1 year na nga ito, di ba? Do's and don'ts and what went well and what went wrong last year. Yun lang ini-implement natin. Sa naging ulat sa bayan ni President Ferdinand Marcos Jr., ginunitan niya ang trahedyang naganap sa isang paaralan sa Tacloban City kung saan 3 mag-aaral ang nasawi at 20 ang nasugatan sa pamamaril. Ayon sa Pangulo, malaking kawalan nito sa mga pamilya ng mga biktima at isang mapait na paalala para sa buong lipunan. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. Partikular na pinuri ng Pangulo ang katapangan ng mga nasawing mag-aaral na sina Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa at Ayesa Nicole Dazo. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Bilang tugon sa insidente, sinabi ng Pangulo na palalakasin ang seguridad sa mga paaralan sa pamamagitan ng koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan, barangay, Philippine National Police at Department of Education. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Nauna nang inihayag ng DepEd ang pagsasagawa ng mga school drill na nakatuon sa mga hakbang na dapat gawin sa panahon ng armed attack. Ayon naman kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., makikilahok ang mga pulis sa mga drill at palalawakin ang police presence sa mga paaralan, kabilang ang regular na beat patrols at pagdalo sa mga flag raising ceremony. Patuloy rin ang koordinasyon ng PNP at DepEd para makabuo ng policies na magtitiyak sa kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Shaina Morales ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.